What's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. Andito ulit ako upang magbahagi ulit o magbigay ng ilang mga love advice tungkol o para sa inyong mga buhay pag-ibig. Ayan. So mga kamamay, lagi kong ipinapaalala at inuulit sa inyo, if ever na gusto nyo po yung mga love advices na aking ginagawa, aking ini-upload dito, isa lang po hinihiling ko mga kamamay, wala po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices and videos na aking gagawin. Kung napindot mo na, maraming salamat and simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. Okay? So mga kamamay, magiging topic natin ngayong gabing ito is imbes na kalimutan ka ng lalaki, is mamimiss ka pa niya. Okay, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. Okay, kung halimbawa na gusto mo na siyang kalimutan ka, pero ang mangyayari is mamimiss ka pa rin niya. Alright, so pwede bang mangyari yon? Yes, pwede pong mangyari yon. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. So ano ba yung number 1 tips ko para sa inyo? Huwag kayong makipag-usap ng matagal sa kanya. Okay? Kung kayo man is nagkalabuan, kung kayo man is nagtuldok na ng inyong relasyon sa isa't isa, ibig sabihin, tinapos nyo na ang inyong relasyon sa bawat isa, ibig sabihin, nag-break up na kayo, naghiwalay na kayo. So, ibig sabihin, kailangan mo ng kalimutan, kailangan nyo ng kalimutan ng bawat isa. Okay, sa ganyang pangyayari, so ang gawin mo ganito, huwag mo siyang kausapin palagi ng matagal. Kung kayo man is nagkakausap pa, huwag mo siyang kausapin ng matagal kasi the more na tumatagal ang inyong usapan mga kamamay, the more na marami kayong mapapag-usapan pa. The more na yung communication ninyo is mauwi sa pagkakasundo. Yung communication nyo is mauwi sa magandang usapan. Okay? Baka mamaya biglang mag-sorry yung isa, tapos ikaw humingi rin ng sorry. So mamaya bigla kayong magkapatawaran. So sa halip na magkalimutan kayo dahil sa mga nangyari, dahil sa marupok ka, di ba? So wag mong ugaliin na makipag-usap sa kanya ng matagal. Okay? Kapag ganyan, yung isang lalaki is mamimiss yung dating usapan ninyo, yung inyong dating bonding, okay, na lagi kayong nag-uusap, magdamag kayong magkausap, mamimiss niya yon. So sa halip na kalimutan ka niya, sa halip na lumayo siya at kalimutan ka, is mas mamimiss niya yung dating ginagawa ninyong dalawa, na nag-uusap kayo ng matagal, na nagkakaroon kayo ng mahabang conversation. Okay, kasi ang ginagawa mo, kinakausap mo siya ng mahaba, pero kung hindi mo siya palaging kakausapin ng sobrang tagal, imbes na kalimutan ka niya, mas mamimiss ka niya. Alright? So yung number 1 tips ko sa inyo, huwag niyo palaging kakausapin ng matagal. Okay? Kung anong tanong, sagutin ninyo, pero huwag niyo pong bibigyan ng mahabang reply ang isang taong gusto niyong kalimutan. Okay? Ang goal natin dito is kakalimutan kayo, pero mas mamimiss kayo ng isang lalaki. Okay? So number 2 tips. Huwag kang mag-reply ng mabilis. Ugaliin mo na 1 to 2 hours ka bago mag-reply sa kanya. Alright? So kung yun nga, meron kayong hindi magandang nakaraan at kayo is nag-break. Alright? At nag-chat pa rin siya sa iyo, na nag-chat pa rin, nangungulit pa rin siya sa iyo. Ugaliin mo na wag mo silang re-replyan ng mabilis. Ugaliin mo na magroon ka ng palugit na 1 oras hanggang 2 oras. Pakita mo na nagbago ka sa kanya. Okay? Pakita mo na kinakalimutan mo na ang inyong naging past relationship. Kasi nga, break na kayo, wala na kayo. Okay? So sa ganyang proseso, sa ganyang pangyayari mga kamamay na dinidelay nyo ang pag-reply ninyo, mamimiss niya kayo. Hahanap-hanapin niya kayo. Na dapat kinakalimutan na kayo dahil sila yung makulit, sila din yung masasaktan. Dahil sila yung mapilit, sila din yung masasaktan. Okay? Kasi hinahanap-hanap pa rin kayo eh. Kung ang isang lalaki is hindi nagre-reply, ibig sabihin, wala na talaga silang nararamdaman sa inyo. Pero kung sa tingin ninyo, nagre-reply pa rin sa inyo yung isang lalaki after ng breakup, ibig sabihin, interesado pa rin siya sa iyo. Pero kung halimbawa naman na hindi ka na interesado sa kanya at gusto mo na siyang kalimutan, so ganyan yung gawin mo. Okay? Mag-reply ka 1 to 2 hours yung pagitan mula dun sa last reply mo sa kanya. Okay, so sa ganyang pangyayari, imbes na kalimutan ka ng lalaki, mamimiss ka niya. Alright? So number 3,
Huwag mo siyang kausapin kung hindi kanya kinakausap. Alright? Kung kayo is nagkaroon ng hindi magandang nakaraan, huwag mo na rin siyang kausapin. Kung hindi ka naman kinakausap, hindi ka message, huwag mo na rin siyang kausapin. Mas maganda sigurong gawin yan kung gusto mong kalimutan ng isang tao. Okay? Pero kung siya is nagchat-chat, gusto kanyang makausap, tumatawag, well, gawin mo lang na deadmahin to. Gawin mo lang na isa walang bahala yon. Kasi para malaman niya ang damdamin o ang pakiramdam na binabaliwala ng isang babae o ng isang tao. So magkakaroon tayo ng reverse psychology. Kapag hindi mo nireplyan, hindi mo sinagot ang kanyang tawag kahit nangungulit, okay, at gusto niyang kausapin, o gusto kanyang kausapin, huwag mo siyang kausapin. Mas mabuti na yon kasi mas masyado pang hahaba, dadami pa ang issue. Okay? At the same thing, kapag hindi mo siya kinausap, nandoon yung eagerness niya na kausapin ka. Ibig sabihin, namimiss ka niya, mamimiss ka niya. Sa halip na kinakalimutan ka niya, is mamimiss ka pa rin niya. Yung attraction ng lalaki mas tataas para sa iyo. Okay? Magiging interesado ulit siya sa iyo. Well, sana hindi ka maging marupok. Kung sakaling mangulit ang lalaki, tumawag ang lalaki, sana huwag kang bumalik. Kung sa tingin mo nasakta ka ng sobra sa kanya, kung sa tingin mo hindi ka na niya ginalang o hindi ka niya respeto, well, nasa sa iyo ang desisyon. Kung hindi ka na kinakausap, mas maganda, huwag mo na rin siyang kausapin. Alright? So next. So yun nga, kapag pinagtatabuyan ka na ng isang lalaki, pilitin mo nang lumayo. Okay? At kung siya naman is lumayo na sa iyo, pilitin mo na rin na umiwas at lumayo na rin sa kanya. Mas mabuti yan para sa inyong dalawa. Mas mabuti yan para sa ganon, matapos na po yung inyong relationship na matagal nyo nang tinuldukan. Okay? At ang isang lalaki, mag-iisip yan. Kung dati-dati kapag lumalayo yung isang lalaki, nag-iisip siya kung bakit palagi kang bumabalik sa kanya, well, ngayon mag-iisip pa rin siya. Kung dati naghahabol ka sa kanya, ngayon hindi na. Kaya ang gagawin mo, kung lumayo siya sa iyo, lumayo ka na rin. Ngayon, mapapaisip ang isang lalaki, iisipin niya na, bakit ganun? Nung lumayo ako, dati-dati naman humahabol itong babae na to, pero bakit ngayon hindi na siya humahabol? So magkakaroon siya ng overthinking sa kanyang sarili, sa kanyang isipan, na bakit ganun? Parang nagbago na siya. Bakit parang tumaas na yung pagmamahal niya sa kanyang sarili na dati naman habol siya ng habol sa akin? So mapapaisip siya. So bakit ganun? Parang pinapahalagahan niya na yung sarili niya. Tapos, pag dumating yung time na tumagal na, siguro mga 1 month na kayong hindi nag-uusap, hindi mo na hinahabol, hinayaan nyo lang siyang lumayo, maiisip ka pa rin niya. Mamimiss ka pa rin niya. Baka mamaya i-text ka, i-chat ka niya at hinahanap niya yung dating pag-ibig mo na nawala at nagbago na. Okay? Kaya mga kamamay, kung lumayo siya, hayaan mo lang, lumayo ka na rin. Mas mabuting gawin yan para sa katahimikan ng bawat isa. Alright? So next. Piliting maging mabuti kahit nagtatalo kayong dalawa. Alright? Maganda to mga kamamay. Kahit pinagsasalitaan ka niya ng masama, kahit ipinahihiya ka niya na sa ibang tao. Alright? So, irespeto mo pa rin siya. Huwag kang sumabay sa init ng kanyang ulo, maging mabuti ka pa rin para sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, maiisip niya pagdating ng araw. Okay, paglipas ng ilang linggo, ilang buwan, maiisip niya na tama yung ginawa mo. Tamang naging kalmado ka, tamang naging maayos, mabuti ka sa kanya nung mga time na nag-aaway kayo. Okay? So hindi niya pwedeng sisihin ang sarili mo. Okay? Dahil sa inaway ka niya. Okay? Kasi naging mabuti ka sa kanya, wala kang pinakitang masama sa kanya, mamimiss ka ng tao. Marirealize niya na siya yung nagkamali sa inyong diskusyon, na siya yung nagkasala sa inyong pag-aaway. So sa ganyang pagkakataon mga kamamay, mas tataas yung value mo sa isang lalaki. Okay? So nasa sa iyo na lang niya kung babalikan mo or hindi. Kasi kung ako sa iyo, kung ang isang lalaki is ganyan, nakilala niyo na yung kanyang totoong ugali at hindi niyo talaga gusto at hindi niyo kayang pakisamahan, well, wag niyo nang balikan. Masasaktan lang kayo, paulit-ulit lang kayong lolokohin ng mga yan. Kaya kung ako sa inyo, maging mabuti pa rin kayo kahit nag-aaway kayo. Para sa ganun, pagdating ng araw, ma-realize nga ng lalaki na siya yung nagkamali sa inyong pagtatalo at ma-miss ka niya. Baka mamaya pag nakarealize yan ng mga ginawa niya sa iyo noon, so baka tawagan ka niya, i-miss call ka niya, i-video call ka niya at humingi ng sorry yan. Okay? At higit sa lahat, ma-miss ka nung tao na yan. Right? So next, mag-post
Okay? Or mag-my day ka ng picture mo. Okay? Kung kayo man is nagkahiwalay na at hindi naging maganda ang inyong hiwalayan, after a week, after a month, mag-post ka ng isang masayang litrato, isang masayang picture sa social media, sa Facebook mo, mag-my day ka, di ba? Mag-post ka sa community mo, okay? Yung sa tingin mo na makikita niya yung post mo. Para sa ganon, ma-miss ka niya, ma-realize niya na ito pala yung babae, ito pala yung tao na sinayang niya, na sinayang ko nung mga panahong yon. So pag nakita niya na nagse-self-improve ka, na pinapaganda mo, inaayos mo sarili mo, mamimiss ka niya. Mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya. So namimiss ko na yung tao na to, bakit ko ba hiniwalayan to sa gandang to, di ba? Ngayon magsisisi yan na hiniwalayan kanya dahil lamang sa kanyang sama ng loob, dahil lang sa kanyang nararamdaman, dahil lang sa kanyang selos, umabot sa hiwalayan ng lahat. So marirealize niya na napakaganda pala ng kanyang sinayang. Especially yung itsura mo, kung nag-self-improve ka, mas makakatulong yun upang mas mamiss ka ng isang lalaki. Alright? So yun lang mga kamamayang aking ilang mga simpleng tips upang imbes na kalimutan ka ng isang lalaki, mas mamimiss ka pa neto. Sana mga kamamay makatulong ang mga bagay na sinabi ko at isinare ko sa inyo para sa ganoon is maging maayos din ang inyong buhay, pag-ibig. Ayan. So mga kamamay, if ever na gusto nyo po ng mas marami pang love advices na kagaya neto, mangyari lang po na bisitahin nyo yung aking mga ginawang video noon hanggang ngayon at mas marami pa akong gagawing video para sa inyo. Ayan, so iba't ibang problema, iba't ibang instances pagdating sa pag-ibig. Well, hindi ako magsasawa na mag-share dito ng mga video para sa inyo. Kung nakakatulong naman ito, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share dito. Once again, this is my love advice. See you for our next vlog. Paalam.